Nagulat lahat dito. Isa sa mga EB girls ng Itbulaga, sumali at nagpabilib sa kanyang talent sa TV5 show. Sinong The Barkads kaya ito? TV5 Kapatid Network, 3 linggo ng panalo. Itbulaga, nag-trending kahit linggo. Talaga namang kahit linggo nga June 8, 2025, ay hindi pa rin nagpapigil ang lakas ng Itbulaga, dahil kahit na linggo nga ay trending pa rin ang Itbulaga. Sa katunayan nga, ay makikita pa rin nga, na trending pa rin ang pagbisita ni Robin Angeles sa Itbulaga, na kung saan ay makikita ngang nasa 45 trending list ang pagbisita ni Robin sa Itbulaga, kahit nga noong linggo June 8, o yung sa Terrific Barkads. Na matatandaang noong Sabado nga June 7, ay nag-trending din ito, at nasa number 6 trending list naman ito. Na talaga namang kung titignan, ay laging ng trending ang pagbisita ni Robin Angeles sa Itbulaga, maging ang TV5, mula pa nga noong unang pagbisita nito sa Itbulaga noon pang May 23, 2025. Hanggang noong linggo nga June 8, 2025, ay trending pa rin na ito. Hindi nga lang yan, dahil 3 linggo nang ang pinag-uusapan ang TV5 Kapatid Network, at 3 linggo na rin nang panalo ang TV5. Ito nga, ay magmula pa noong May 19, 2025, o matapos mapanood ang series na Ang Mutya ng Section E sa TV5. Sa katunayan nga, ay makikita ngang mula noong May 19, ay makikita ngang trending ang TV5 at Ang Mutya ng Section E. Ganon na rin nga sa mga sumunod pang mga araw, o mula Lunes May 19, hanggang Biyernes May 23, o sa unang linggo ng pagpapalabas nito sa TV5, ay makikitang palaging trending ang Mutya ng Section E sa TV5. Makikita namang sa pangalawang linggo ng pagpapalabas nito sa TV5, mula noong Lunes hanggang Biyernes o May 26 hanggang May 30, ay makikita ngang trending pa rin ito. Hindi pa nga natapos dyan, dahil sa pangatlong linggo ng pagpapalabas nito sa TV5, o sa pagpasok pa nga lang ng June, ay talaga namang hindi pa rin nga nagpapigil ang lakas ng Mutya ng Section E sa TV5, dahil makikita ngang noong June 2, ay makikitang trending pa rin nga ang TV5 at ang Mutya ng Section E, ganun na rin nga si Andres at Ashton. At hindi nga lang basta trending, dahil makikita ngang nasa magkakasunod na trending list ito, mula number 6, number 7, number 8 at number 9 trending list ito noong June 2. Noong June 3 naman, ay makikitang may bagong trending na naman para sa TV5 at ang Mutya ng Section E, na magkakasunod na trending pa rin nga. Na kung saan ay nasa number 4, number 5, number 6 at number 7 trending list naman ito, noong June 3. Noong June 4 naman, ay may bagong trending na naman nga para sa TV5 at ang Mutya ng Section E, na makikita namang magkakaibang number naman ito sa trending list. Na kung saan ay makikita ngang nasa trending list naman ito mula number 6 at number 7, number 11 at number 12, at ganoon na rin sa number 18 trending list. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At kahit nga noong Huwebes June 5, ay makikitang may bagong trending na naman para sa TV5, ang Mutya ng Section E, at ganun na rin nga kay Andres at Ashton. Na makikita naman ulit na magkakahiwalay na number ito sa trending list, at makikitang nasa number 3, number 12, at ganoon na rin sa number 35, number 36 at number 37 trending list naman ito noong June 5.
Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil kahit nga noong Biyernes June 6, 2025, ay talaga namang makikita ngang trending pa rin nga ang TV5, ang mutya ng Section E, at maging ang dalawang bida dito na si Andres at Ashton. Na kung saan ay magkakahiwalay nga ito, na makikitang nasa number 11, number 13, at number 15. Ganun din sa number 25. At maging sa number 30, number 31 at number 32 trending list naman ito, noong June 6. Na kung titignan nga, ay makikita ngang mula pa noong nag-umpisa ang mutya ng Section E sa TV5, ay palagi na nga itong trending. Na hindi na nga nakakapagtaka, dahil kahit noong napapanood pa nga lang ito sa Viva One app, ay palagi na nga itong trending. Kaya naman, ay hindi na nga nakakapagtaka, na palagi pa rin itong trending, nang mapanood na nga ito sa TV5. Samantala, marami nga ang mga nagulat, nang tila isa nga sa mga Itbulaga The Bark ads, ang sumali sa isang singing competition sa TV5. Ito nga ay sa isang show ng TV5, na Masked Singer Pilipinas. Na kung saan, ay huhulaan nga dito ng mga judges, kung sino ang mga singers na nasa likod ng kanilang costume. Pero, sinong The Bark ads nga ba ito na sumali dito, na nagpabilib sa mga judges sa galing nito sa pagkanta? Sa mga nakapanood nga ng episode na ito ng Masked Singer Pilipinas noong Sabado at Linggo, ay matatanda ang nagpakilala nga ito bilang si Kunehu. At kung pagbabasehan nga ang mga clues na binigay nito, gaya nga ng siya daw ay nasa isang noontime show, lalo na nga sa salitang sinabi nito, na nakakasama daw natin siya habang nag-i-eat ng lunch, ay alam na nga na ito ay isa sa mga The Bark ads ng Itbulaga. Hindi nga lang yan, dahil kung pagbabasehan naman ang isa pang clue na sinabi nito, na may single ang kanilang group sa noontime show kung nasaan daw siya, na revival nga daw ng isang 70s song, ay sigurado na ngang isa nga ito sa mga singing queens ng Itbulaga. Dahil matatandaang, ang single ng mga singing queens na Oh Baby, ay ni-revive mula sa 70s song. Dagdag pa nga dyan yung sinabi niyang may grupo siya sa isang noontime show, na saktong-sakto nga sa mga singing queens. At kung sino sa mga singing queens, ay kung ang inyong lingkod nga ang tatanungin, ay mukhang si singing queen Ann nga ito, base sa mga galaw nito, at sa kanyang pinakitang kakulitan dito. Dagdag pa nga dyan, ay nang kumanta na nga ito, na kung papakinggan, ay kaboses naman nga talaga ito ni singing Queen Ann. Na kahit nga ang mga naging comments ng mga netizen sa kanilang YouTube livestream, ay ganito din ang mga naging hula. At dahil nga sa galing ng pagkanta nito, ay kahit nga ang mga judges dito gaya ni Jano Gibbs, Pops Fernandez, Nadine Lustre at Arthur Neri, ay talaga namang napahanga sa kanya. At dahil isa nga ito sa mga nanalo, ay hindi pa nga natin makikita ang nasa likod ng maskara nito, na dapat nga nating abangan sa Masked Singer Pilipinas, at kung sino nga kayang The Bark ads ang sumali dito, na nagpabilib sa mga judges. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?